sa lahat, gamit ang bato, binasag ng pulis na ito ang bintana ng isang kotse. Ang kanyang target, sagipin ang 2 taong gulang na batang nakulong sa loob ng sasakyan. Kung ano ang kinahinatnan at kung paano na-trap sa kotse ang bata, abangan maya-maya lang. Ngayong 19 na araw ng Marso taong 2025. Senator Bato de la Rosa hindi raw susuko at pinag-iisipang magtago kapag may arrest warrant na sa kanyang ICC. Roque at Medialdea ligwak na sa defense team ni dating Pangulong Duterte ayon mismo kay VP Sara. News 5 exclusive. Rider hinold up at binaril ng nagbook sa kanyang pasahero. Sa pool sa CCTV, pasahero ng motorcycle taxi patay matapos mahagip at magulungan ng truck. Isa pang sa pool sa video. Intersection na yan sa Bulacan, may nadisgrasya na naman. Traffic enforcer tinumbok ng armored van. Kapapanganak lang na nanay sa Cebu, arestado matapos ibenta ang kanyang bagong baby. Heto pa ang dapat niyong abangan. Mga panindang alahas, minukbang ng magnanakaw. At eto na nga, Pilipinas Got Talent, mapapanood na dito sa TV5. Isa sa mga judge na si Catherine Bernardo, may pinagdadaanan daw. When I say uniqueness, it can be singing. Balik kulungan ang isang lalaki sa Maynila na ilang beses na raw nakulong dahil sa iligal na droga. Sa pagkakataong ito, inaresto siya matapos i-hostage ang nakababata niyang kapatid. Nag-ugat lang daw ang insidente sa simpleng pagtatalo ng magkapatid. Nasa frontline balitang yan si Nina Ongpauco. Nagulangtang ang mga residente sa eksenang ito sa Barangay 12 sa Tondo, Maynila. Isang lalaking may hawak na patalim ang nang-hostage na nakababata niyang kapatid. Inambahan pa niya ng pananaksak ang biktima. Ayon sa mga pulis, nag-ugat ang pang-hostage sa simpleng pagtatalo. Nagalit daw ang sospek nang di siya samahan ng kapatid papunta sa bahay ng kanilang suhin sa Quiapo. Hindi pumayag ang kanyang kapatid dahil ang dahilan ng kapatid niya nasa ospital yung kanyang asawa, nagkaroon sila ng pagtatalo at doon nga nakita nga na meron siyang dalang patalim. Rumesponde naman ang mga pulis. Matapos ang kalahating oras na negosasyon, ay sumuko ang sospek. Iniharap din ang sospek sa kanyang nanay alinsunod sa kanyang hiling. Nakumpiska mula sa sospek ang patalim na ginamit sa pang-hostage. Ayon sa pulisya, labas-masok na ang sospek sa kulungan dahil sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Actually, pang-anim niya na itong kaso. Meron po siyang previous criminal charges since 2016. Most of the time ay illegal drugs po ang sanhi po ng kanyang pagkakakulong. Umamin naman ang suspect na nagdodroga pero hindi raw siya nakagamit ng gawin ang krimen. Humingi siya ng tawad sa kanyang pamilya. Humingi po ako ng pasensya sa mga kapatid ko. Kasi ng nanay ko. Bakit? Dahil nagawa ko yung ganun. Nasa kustodiya ng Manila Police District Moriones Police Station 2 ang suspect. Mahaharap ang suspect sa patong-patong na reklamo kabilang ng grave threat, grave coercion, alarm scandal at illegal possession of bladed weapon. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauco, News 5. Walang kawala sa entrapment operation ang 2 babaeng scammer sa Davao City. Ibinebenta raw ng mga suspect ang lupang hindi naman kanila. Nasa frontline ng balitang yan ang ating Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Pinuhuli kayo ng NBI dahil sa stockpot sa kaso sa falsification ng documents. Kung meron na yung sasabihin, pwede kami kinaban sa inyo sa hukuman. Naiintindihan niyo ba yung mga karapatan niyo? Sige, sama na kayo sa NBI.
Hindi na nakapalag ang dalawang babae na yan nang arestuhin ng mga tauhan ng NBI sa loob ng isang mall sa Davao City. Ikinasa ang entrapment operation dahil sangkot umano ang dalawa sa iligal na pagbebenta ng lupa at pamemeke ng mga dokumento. Wala umanong pahintulot sa may-ari ang transaksyon. Aabot na sa 2 hektarya ang ibinentang lupain. Itong dalawa, they prepared documents, no? Like special power of attorney, na hindi naman totoo. Sa social media nila ibinibenta ang mga lote. Multiple sale din umano ang ginagawa ng mga suspect. Ibig sabihin hindi lang isang tao ang kanilang pinagbentahan ng lupain. At napag-alamang kamag-anak ng totoong may-ari ng lupa ang isa sa mga suspect. Ayon sa may-ari ng lupa, nagulat na lang siya nang biglang tumawag ang isa sa mga napagbentahan. Nalaman ko na may SPA na binigay sa kanya na ibinigay daw ng anak ko. Ang anak ko nasa Australia. Fake. Napasugod sa NBI ang isa sa 5 nakabili ng lupa. Umabot na raw sa higit 1 milyong piso ang naibayad ng buyer sa mga suspect. Nalaman ko kasi na hindi pala nila binibigay yung pera na binabayad ko sa kanila sa tita niya because of Arman, yung yung tenant doon, caretaker ni Ma'am Irene doon sa area. Kasi naglagay doon si Arman ng no trespassing, kaya naalarma ako. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang mga suspect pero tumanggi na silang magkomento. Nasa kustudiya na sila ng NBI at mahaharap sa reklamong estafa at paglabag sa Real Estate Services Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Tukoy na ng mga pulis kung sino mag-asawang sangkot sa kumakalat na video online kung saan nagre-repack sila ng mga shabu sa mga parcel. Kinilala ang mga yan bilang sina alias Bet at alias Falyon ng mga tubong Pamplona, Leyte. Sa viral video, makikitang nire-repack nila ang mga puting pulbos na yan at saka isinaisilid sa mga kahon ng parcel. Inalam pa ng mga pulis kung shabu nga ba ang mga ito. Ang isa sa mga suspect dati nang nahulihan ng iligal na droga. Ang isa, nahuli na yan namin, ma'am, sa Tupada, tapos may nahuling droga sa kami, nakuhaan droga sa kanya. Convicted yan siya sa RTC, pero pag-apila nila sa Court of Appeal, na-dismiss yung kaso. Tapos yung asawa, yung live-in partner niya, wala pa pong record sa amin yan. Posible magtago at hindi sumuko si Senador Bato de la Rosa sakali maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. Baka ngayon, pagbaba ko sa entablado, nandyan na, nakabang na sila, arestuhin na ako. Bahala kayo, sige. Nitong nakaraang linggo lang, matapang ang pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na handa raw siyang samahan at alagaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Pero ngayon, tila nagbago ang kanyang tono. Sakali man daw na maglabas ng arrest warrant ang ICC at padaanin ito sa Interpol, pinag-iisipan ni Bato na hindi sumuko. Opsyon na raw para sa senador ang pagtatago. Kung wala tayong makita na justisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? Di ba? Mahirap man daw doon. Ultimo yung anak nga, hindi bisita ng basta-basta yung anak na si Vice President Sara. How much more kung ako na pareho lang kaming detainee. Kung final na ang desisyon ni De La Rosa na hindi magpaaresto sa ICC, kabilang daw sa pinag-aaralan niya ang pananatili sa Senado ng matagal na panahon. Hindi naman daw siya siguro basta-basta palalayasin ni Senate President Chis Escudero doon. Pag nandiyan ako sa loob, wala naman siya magawa. Nauna nang sinabi ni Senate President Escudero na base sa institutional courtesy at tradisyon na pinapatupad ng Senado, hindi pwedeng maaresto ang isang senador na nasa loob ng Senate premises, may session man o wala. Pero inaasahan din daw ni Escudero na hindi pang matagalan ang paglalagi sa loob ng Senado dahil kailangan pa ring harapin ng mambabatas ang kanyang kaso, lalo na kung naayos na ang kanyang depensa. Dagdag pa ni Bato, pinapakita lang daw ng Senado na ginagawa nito ang tama matapos siyang payagan na mamalagi roon. Pero kung nagawa niya na ang lahat at kailangan talaga siyang arestuhin, hindi naman daw manlalaban si Senator Bato. I know what's the might of the Philippine National Police because I've been the chief of the PNP, alam ko how to do it. So, bakit ka pa manlaban is useless kung manlaban ka.
Ayon din kay De La Rosa, nasa Pilipinas lang siya. Tuloy rin daw ang pangangampanya niya bilang re-electionist. Dahil nga raw sa mga nangyari, sa tingin niya, lumalakas pa raw ang suporta sa kanya. Tungkol naman sa mga umuugong na usapang may nagtaksil sa mga kaalyado ni Duterte kaya siya naaresto, narinig na raw ito ni Bato pero hindi niya raw alam kung sino. Pero aminado siyang masama ang loob kay National Security Advisor Eduardo Año dahil hindi man lang daw tinimbrihan ang dating Pangulo tungkol sa pag-aresto sa kanya. Pero out of courtesy lang sana on the part of Secretary Año, sana kumontak naman lang siya doon sa mga staff lang doon ni President Duterte na kasama na pakisabi lang dyan na arestuin namin siya pag-uwi niya. More on the personal level ang aking tampok. Inaasahan na lang daw ni De La Rosa na ang gagawing pagdinig ng komite ni Senator Amy Marcos bukas, kaugnay sa pagka-aresto kay Duterte ay makatutulong para mabawasan ang anyay pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Bagamat tingin ni De La Rosa, malalim na ang sugat at maghihilom lang daw ito kung maibabalik si Duterte sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Pinayagan na ng COMELEC na ituloy ang pamamahagi ng ilang ayuda ng DSWD kahit magsimula na ang election spending ban. Kasama sa 13 programang exempted sa ban ang pamimigay ng ayuda sa Kapos Angkita Program o AKAP. Paalala ng COMELEC, dapat sundin ang guidelines sa pamimigay ng ayuda. Inoobliga rin ng komisyon na may kinatawan sila sa pamamahagi ng pera. Ang pinakamahalaga, bawal daw ang sinumang politiko o kandidato na eepal sa pamimigay ng tulong. Magsisimula ang spending ban sa March 28 o 45 araw bago ang halalan. Sa ilalim nito, bawal na ang pamamahagi ng social services maliban kung bigyan ng exemption ng COMELEC. Tatandaan natin, hindi nila pera yan. Pera yan ng sambayanan. Huwag namang gawing pocket money ng iilan. And therefore, hindi dapat na i-exclude yung iba dahil lamang sa kalaban kayo sa politika o hindi kayo sumusuporta. Abiso naman sa mga kapatid nating commuter, pasado na sa Lunes, March 24, ang 3 araw na tigil pasada ng grupong Manipela sa buong bansa. Abot daw sa 180,000 na miyembro ng Manipela mula sa 4 na ruta ang makikiisa sa transport strike. Ipinoprotesta nila ang maling datos daw ng LTFRB tungkol sa consolidation. Sinabi kasi ng ahensya na 86% na ng mga jeep ang nagpa-consolidate para sa PUV Modernization Program kahit hindi naman. Kaya marami raw tuloy ang hindi na nirenew ang prangkisa at hindi na pinayagang magparehistro. Git ng Manipela, sinungaling ang LTFRB. Kaya nananawagan sila ngayon kay Transportation Secretary Vince Dizon na sibakin na ang mga opisyal ng ahensya. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Masayang inanunsyo ng celebrity basketball player na si Kiefer Ravena ang pagbubuntis ng kanyang fiancé na si Diana Mackey. Sa social media account ng basketballista, ibinida niya ang larawan nila ni Diana habang hawak ang sonogram at isang pair of little shoes. Matatanda ang isinapubliko ng dalawa ang kanilang relasyon noong nakaraang taon. Bumuhos naman ang suporta sa comment section para sa couple. Eto pa nga, may big reward sa kanyang sarili. Ang mutya ng Section E star na si Robin Angeles. Ang dating nakatricycle lang lagi, ngayon, abay, meron ng dream car. Sino kaya ang unang isasakay ni Robin? Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfoy. From P2P bus rides to his dream car, real quick. 4 na buwan pala mula nang mag-rise to super success ang Wattpad adaptation na Ang Mutya ng Section E. Sumakses na agad ang heartthrob na si Robin Angeles. Speechless siya nang sinorpresa ng kanyang management kahapon sa early delivery ng kanyang kauna-unahang kotse. Siyempre, nasa frontline ng News 5 sa milestone na ito ng kanyang karera. Isa po ito sa pinakamalaking reward din para sa sarili ko. Parang kaya may ganito na ako ngayon kasi pinaghirapan ko po siguro. Ang tanong, sino unang isasakay mo dyan? Si kuya ko po, siya po magdadrive eh. Uwi po kami Pampanga. Mami, may kotse na tayo. Pinakaunang kotse natin to.
Nakakaiyak talaga. Yes po. Lumaki po ako, wala kami sasakyan. Lagi kami nagta-tricycle. Kung saang mutya ng Section E, nakachideng at siga ang kanyang karakter na si Japinoy Yuri. In real life, family man si Rabbit. Kaya girls, sorry na raw muna dahil career comes first. Wish nga raw ni Rabin sa kanyang next project, mas ipakita ang talent niya sa drama. Mas malalim po siguro na drama talaga. Tapos siguro, yung next project ko po, gusto ko movie siya na wala muna po sigurong ka-love team. Okay. Papakita ko muna po sa kanila na kakayanin ko po yung project na gusto nilang ibigay sa akin. Samantala, viral naman ang pagdumog ng crowd kay Rabbit at sa mutya ng Section E co-stars niya na sina Andres Mulak at Ashton Olviga. Bagay na ikinabahala ng fans na baka nasaktan daw sila. Say naman dito ni Rabbit. Nagulat po kami, sobrang daming tao doon. Okay lang ako, huwag kayong mag-alala. Masaya pa nga ako na ginanon niyo ako eh. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. News 5 exclusive. Rider hinold up at binaril ng kanyang pasahero. 2 taong gulang na bata nakulong sa loob ng kotse. Babaeng binentang bagong silang niyang anak sa kulungan ng bagsak. At Pilipinas Got Talent, mapapanood na dito sa Kapatid Network. Bagong PJT judge na si Catherine Bernardo, may pinagdadaanan daw ngayon? Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pulsa video, ang isang magnanakaw na may kakaibang diskarte. Minukbang niya ang mga gintong alahas sa isang tindahan. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Hinold up at binaril ang isang motorcycle taxi rider sa Malabon. Ang mga salarin, pasahero niya at 2 nitong kasabwat. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. Kuha ang dashcam video na ito ng isang rider na dumaan sa Victoneta Avenue sa Barangay Potrero, Malabon. Napahinto siya nang mapansin ang isang lalaking nakahandusay at humihingi ng saklolo. Ano nangyari sa'yo, boss? Makalipas ng ilang sandali ay nagawa Binaril ka? ng lahat ng mga May tama ng bala ang lalaki at nakasuot pa ng helmet at uniform ng isang motorcycle taxi. Pero kapansin-pansing wala siyang motorsiklo dahil tinangay daw ito ng mga holdupper. Dumating din ang ilang pang rider na sumaklolo at tumawag ng ambulansya at mga pulis. Sumakay daw sa kanyang babae. Tapos yung kasama yata yung bumaril. Agad dinala sa ospital ang biktima na may sugat sa likod. Base sa investigasyon, isang babaeng pasahero ang nag-book sa biktimang rider. Pero nang pipick upin niya ito, ay may lumabas na 2 pang lalaki at hinold up na siya ng grupo. Dito sa lugar na to, susunduin ng rider ang kanyang pasaherong babae. Pero bigla na lamang daw siya nilapitan ng 2 lalaki at tinutukan ng baril para agawin ang kanyang motorsiklo. Inakala pa raw ng biktima na nagbibiro lang ang pasahero niya, kaya nabigla siya na maglabas ng baril ang mga salarin. Hindi raw kaagad ibinigay ng biktima ang kanyang motor kaya pinaputukan siya ng isa sa mga ito. Mabilis na tumakas ang 3 salarin sakay ng tinangay ng motorsiklo. Going po yung backtracking CCTVs natin and initially ay nakita natin yung suspects na 3. Naglakad po papunta dun sa pick-up point ng rider. And up till now po sir ay nasusundan pa po natin na sakay na po sila. Yung 3 na yon sa motor na inagaw nila. Nakipagtulungan na raw ang kumpanya ng rider para matrace ang nag-book na pasahero sa kanilang motor taxi app. Sasailalim naman sa operasyon ng biktima para matanggal ang bala sa kanyang katawan. Patuloy ang backtracking ng mga CCTV sa lugar na pinuntahan ng 3 salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Hindi
Bilang kasama sa legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sina Attorney Salvador Medialdea at Harry Roque. Ang lead counsel naman ng dating Pangulo, kumpiyansang maipapanalo nila ang kaso. Nasa frontline ng balitang yan, si Gretchen Ho. Bumisita ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman sa ICC detention facility sa The Hague sa the Netherlands, kung nasaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bilang lead counsel, kumpiyansa si Kaufman na mababasura ang reklamong crimes against humanity laban kay Duterte. I'm very confident of the strongest defense possible, and I'm very confident that he will be acquitted, indeed, even at the earliest stage possible. Kabilang daw sa magiging alas ng depensa ang umano'y iligal na pag-aaresto sa dating Pangulo. Isang linggo nang nasa ICC si Duterte. Ikalawang beses na siyang nabisita ng anak niyang si VP Sara. Ito kalalabas lamang ni Vice President Sara Duterte mula sa kanyang pangalawang pagkikita kasama ng dating Pangulo sa loob ng ICC Detention Center. Yun na nagkaroon sila ng pagkakataon na pag-usapan ng kanyang kalagayan, kanyang pamilya, yung kanilang defense team. At ito, ang daming mga Pilipino dito ngayon. Ang bise ang bumubuo ng legal team ng dating Pangulo. Meron pang darating na isang abogado. I-interview ko siya para sumali sa team. And then once maayos na yung team for ICC, mag-withdraw si Attorney Medialdea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers, and we want all the lawyers on board na merong ICC experience. Nananatili sa ospital sa The Hague si dating Executive Secretary Salvador Medialdea matapos sumama ang pakiramdam. Bukod kay Medialdea, kinumpirma rin ni VP Sara na hindi na isasama sa legal team ng dating Pangulo si dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Yan ay kahit pa accredited lawyer ng ICC si Roque. Ayon sa bise, dapat mag-focus si Roque sa pag-a-apply ng asylum sa the Netherlands. Well, because hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And we don't want complications ba. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. Hinahunting ng mga otoridad sa Pilipinas si Roque dahil sa arrest order ng kamera matapos ma-cite in contempt sa pagdinig tungkol sa illegal na pogo. Ayon kay VP Sara, hanggang visitor center lang siya kapag bumibisita sa dating Pangulo. Sa ngayon daw, nananatili ang kanyang ama sa hospital facility sa loob ng detention compound. Nire-release ng nakarating po sa binigyan ng copy ng records ang mga doctors doon sa loob. As note of the list of medicines. Ang sinabi niya sa akin, para akong nasa hotel except that hindi. Yes! Sa mga kwento ni VP Sara, nakakapag-adjust na ang dating Pangulo sa detention facility. He's charming that everyone inside. He's very friendly with people inside. Kahit nakadetene, hindi raw mag-withdraw ang kanyang ama sa kandidatura nito sa pagkaalkalde ng Davao City. Tuloy po yung pagiging mayor ni or president, walang He's looking forward actually na mag-mayor. Ayon sa bise, sa mga gustong magbigay ng mensahe sa dating Pangulo, pwede namang magpadala ng liham sa ICC detention facility. Mula sa The Hague sa the Netherlands, nagbabalita mula sa Frontline, Gretchen Ho, News 5. Hinamo ni Justice Secretary Boying Rimulya si dating Presidential Spokesperson Harry Roque na umuwi na sa bansa at harapin ang reklamong sinampa laban sa kanya kaugnay ng iligal na pogo. Welta naman ng Malacanang kay Roque, depensahan muna niya ang kanyang sarili bago ang ibang tao. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Pilipino siyang maayos, di ba? Yan ang hamon ni Justice Secretary Boying Rimulya kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Humiling ng asylum si Roque sa Netherlands para raw magsilbing legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sabi ni Rimulya kay Roque,
umuwi na siya at harapin ang mga reklamong isinampa sa kanya rito sa Pilipinas. Wala raw rason para humiling ng asylum doon si Roque dahil hindi naman siya nakararanas ng political persecution. Nahaharap si Roque sa reklamong qualified human trafficking dahil sa umano'y pagkakasangkot niya sa sinalakay na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Hinihintay na lang ng Department of Justice ang resolusyon ng prosecutor sa reklamong ito. May inilabas ding arrest order ang Kamara laban kay Roque dahil sa hindi niya pagdalo sa mga pagdinig kaugnay ng operasyon ng mga Pogo sa bansa. Wala pa nga nangyayari, tumatakas na siya eh. Di ba? Hindi harapin niya. Wala pang kaso. Abogado pa naman siya. Hindi siya sumusunod sa batas. Dagdag pa ni Remulla, hindi naman kailangan si Roque bilang legal counsel ni Duterte sa The Hague. Sinabi na rin ni Vice President Sara Duterte na hindi kasama si Roque sa defense team ng dating Pangulo. Sinisiksik niya yung mukha niya para maging relevant siya. Hindi naman siya kailangan. Buwelta naman ng Malacanang kay Roque. Kung sinabi man niya na nandoon siya, hindi siya uuwi dahil i-represent niya ang kanyang presidente, mas maganda po siguro na unahin niya munang i-represent yung sarili niya, ipagtanggol ang sarili niya bago magtanggol ng ibang tao. Ayon naman sa Bureau of Immigration, tinitignan nila ang posibilidad na sa backdoor dumaan si Roque para makaalis ng bansa. Namataan daw kasi sa Tawi-Tawi na malapit sa Malaysia ang dating tagapagsalita ni Duterte ilang araw bago siya makarating sa United Arab Emirates. Inaalam na ng immigration kung gumamit siya ng peking passport at mga dokumento. Wala pang kumpirmasyon mula sa Department of Foreign Affairs tungkol sa ginamit na pasaporte ni Roque. May ilang kongresista na ring nagtutulak na kanselahin ang pasaporte niya. Pero sabi ng DOJ, hindi pa pwede yan dahil wala pang aktwal na kasong isinasampa laban kay Roque. Wala ring hold departure order laban sa kanya. Umaasa na lang ang ahensya na makikipagtulungan ang ibang bansa para makumpirma ang mga dokumentong ginamit ni Roque. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Dead on the spot ang babaeng pasahero ng motor taxi matapos magulungan ng truck sa Tondo, Maynila. Ang driver nagtangkapang tumakas. Nasa Frontline balitang yan si Elaine Fulencio. Kita sa CCTV ang pagbagtas ng dump truck na yan sa northbound lane ng Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila kaninang umaga. Unti-unti itong lumilipat ng linya at papalapit sa kasabayang motorsiklo nang biglang tuluyan nitong nahagip ang motor at tumilapo ng dalawang sakay nito. Dead on the spot ang babaeng angkas na nagulungan ng truck. Ang biktimang yan, pasahero pala ng isang ride-hailing app. Ayon sa dating nobyo ng biktima, siya raw mismo ang nag-book ng ride. Nang mapansin niyang ilang minuto nang late sa pagdating ang dating nobya, tinawagan niya raw ito pero mga otoridad na ang sumagot sa kanya. Dito niya napag-alamang na-aksidente na pala ang dating nobya. Ayon sa nakakita sa insidente, dumire-diretso lang daw ang driver ng truck matapos banggain ng babae. Naglalakad po kasi ako biglang may nakita po kung may tumumba. Pagtawid ko, babae na pala yung biglang tinawag ko po yung mga temaryo. Pinahabol ko po sa nakamotor yung bilis na mangyayari. Yung truck na puli, kahit anong sigaw mo, hindi pa rin umihintay. Sa likod na po kasi siya tumumba Bigla na po siya umilalim. Yung motor ang bagal ng andras, biglang sumulpot bigla yung truck na pula. Sumabit yung side mirror niya sa nakalawit na bakal. Kaya bigla nang tumumba yung babae, umilalim na yung ulo niya. Nakaligtas naman ang driver ng motorsiklo pero nagtamo pa rin siya ng ilang galos sa katawan. Agad siyang kinausap ng nakakitang kawani ng barangay. Gulong-gulo siya Ayon naman sa kanya, parang nag-ariraan yata yung mga truck. At hindi siya napansin. Tapos nung tinamaan yata sila sa side mirror, yun yung dahilan ng pagtumba nila. Paalala naman ng mga pulis sa mga motorista na may mga blind spot talaga ang malalaking truck na yan. At iwasan nating papapunta doon sa mga lugar na yon na hindi tayo mapapansin itong mga nagmamaneho ng malalaking truck. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang driver ng truck. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, damage to property, and physical injury. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Naiwanan sa loob ng nakalock na sasakyan ang 2 taong gulang na batang babae sa Lawag City, Ilocos Norte. Kung paano siya nasagip, alamin sa Frontline report ni Mon Gualvez.
Sa videong ito, makikitang sinusubukang basagin ng pulis na yan ang bintana ng pulang sasakyan. Bago yan, sinubukan pa nga raw itong gamitan ng scotch tape. Pero sa huli, nagdesisyon itong hampasin na ng bato. Nasa loob kasi ng kotseng yan ang 2 taong gulang na babae. 45 minuto na raw nakakulong sa loob ang bata. Ayon sa pulis, napadaan lang sila nang makita ang tatay na pilit binubuksan ng sasakyan. Iniwan pala nito ang bata sa kotse para magsundo sa eskwelahan. Susunduin po sana niya yung isang anak niya, then iniwan po niya yung bata sa loob ng sasakyan. Then pagbalik po niya dun sa sasakyan is accidentally po pala is nailak po niya yung bata dun sa loob ng sasakyan. Nagpadagdag pa sa taranta ng tatay nang makitang patay ang aircon ng sasakyan. Basang-basa ng pawis ang bata na ma-rescue. Paalala ng mga otoridad, Sa mga magulang po, kung maaari lang po sana is wag po nating iwan yung mga anak natin sa loob ng sasakyan. Lalong-lalo na po pag wala po silang kasama sa loob para hindi na po maulit itong mga ganitong insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sumabit ng 2 truck sa ibabang bahagi ng Marilao Interchange Bridge sa NLEX. Ayon sa pamunuan ng NLEX, pasado 1:00 kanina madaling araw nang sumabit ang isang truck na may kargang metal cylinder tank. Makalipas ang 1 oras, tinamaan naman ito ng isa pang truck. Sugatan ang isang pahinante. At dahil dyan, sumikip ang trapiko. Isinara ang lane 2 at 3 ng Marilao Bridge northbound. Posibleng umabot ng 2 hanggang 3 linggo ang pagkukumpuni sa tulay. Abiso sa mga motorista, dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Pwede po silang mag-MacArthur Highway. Kung nandito naman po sila sa may southbound, pwede po silang mag-exit na po ng Bukawi Interchange and then pwede po mag-re-entry after po ng May Kawayan. Inimbestigahan ng NAPOLCOM ang viral police vlogger na patuloy sa pagbanat online. Sinusubukan daw na kausapin ng QCPD ang police pero sarado na raw ang kanyang pag-iisip. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Wala akong pakialam sa ranggo mo, kahit ano ka pa, kahit general ka pa. Kahit ikaw pa ang hepe ng PNP, kahit ikaw pa yung pinakamataas sa buong mundo. Kahit sinampahan na ng reklamong inciting to sedition, wala pa ring preno sa paninitas sa gobyerno ang police vlogger na si Patrolman Francis Steve Fontillas. Nag-ugat ito ng hayagan niyang sabihing mali ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya raw ni Fontillas sa depensa ng kanyang sarili kahit pa walang abogado. Ayon sa Quezon City Police District kung saan nakadestino ang pulis, sinusubukan nilang kausapin si Fontillas. We tried all our effort. Meron nakipag-communicate yan regarding this demeanor, but siya talaga is wala, sarado talaga yung utang. Sa ngayon, hinihintay pa ng QCPD ang pagbabalik ni Fontillas na nakalive simula pa noong March 6 hanggang ngayong araw. Yan ay kahit hindi ito aprobado ng PNP o tinuturing na absent without official leave. He is to be restored first para ma-implement natin yung restricted custody. We are finding ways na kung meron siyang ma-post na pwede nating inquestable offense, we will arrest him. Kung hindi na tuluyang papasok, posibleng masibak si Fontillas. Hiwalay pa ito sa kanyang 5 administrative cases. Hindi tinapos ni Fontillas ang kanyang neuropsychiatric evaluation noong Lunes, kaya walang bagong basihan ng QCPD kaugnay sa kalagayan ng kanyang pag-iisip. Hindi po natuloy, sir. Kasi suki na ako ng psychiatric exam na yun. Ilang beses na ako nag-take So hindi na ako pinag-take. Nag-base na lang sila sa mga records ko doon. 2023, nang unang makitaan ng erratic behavior at mood swings si Fontillas, kaya sumailalim sa medication. Sinabi ni PNP Chief Romel Marbil, walang lugar sa kanilang hanay ang pagpapahayag ng pinapaborang panig sa politika. Magsilbi raw sanang warning ang nangyari kay Fontillas. Iniimbestigahan na rin ng National Police Commission ang viral police. Sa amin po kasi the maximum penalty po ang maibigay namin should na makita namin na meron siyang pagkakamali is dismissal from police service. Kasunod ng nangyari, gusto ng Malacanang na maging istrikto sa pagsala ng mga pulisang PNP. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Hiring ngayon ng trabaho para sa mga Pinoy ang International Criminal Court. Naghahanap ang ICC ng mga transcriber na bihasa sa pakikinig, pag-intindi at pagsusulat ng Tagalog at Cebuano. Ang mapipili, madedestino sa Language Services Unit, Integrated Services Division ng Office of the Prosecutor ng ICC sa the Netherlands. Hindi binanggit kung magkano ang sahod pero remote o work from home ang posibleng maging kontrata.
Daraan sa masusing background check ang mga mag-a-apply. Ipinost ng ICC ang job opening noong January 28. Halos 2 buwan bago arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Showbiz, eto na nga! Pagkatapos ng 7 taon, may ultimate comeback ang highly anticipated show na Pilipinas Got Talent sa TV5. Ano nga ba ang hinahanap ng judges sa isang champion? Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Judging with a side of pep talk, pang sweetheart na mga hirit ni Catherine. Witty but direct na si Eugene at straightforward one-liner judge Freddy Garcia o FMG. Patikim pala, makikita na perfect combination talaga sila para ma-discover ang talento ng mga Pilipino sa 7th season at ultimate comeback ng highly anticipated na Pilipinas Got Talent. Kanina nga, meron pang Pa-Press Got Talent. Ano nga bang hinahanap nila para hiranging Pilipinas Got Talent champion? Bawat act, iba yung nararamdaman ko eh. Gusto ko makakita ng napaka-talented. Pero grabe, sobra yung charm. I cannot really pinpoint what I am looking for. Most of the time, it's gut feel. And most of the time, I go to the basic, which is, masarap ka bang panoorin? Uniqueness, kasi this is season 7. When I say uniqueness, it can be singing, pero parang your own flavor. Ano yung talent na kahit na panoorin ko siya ngayon and 5 years from now, ito yung klaseng performance na hindi ko makakalimutan at saka yung klaseng performance na kaya ko siyang panoorin 5 years from now, tapos ma-amaze pa rin ako. What type of performance will move the room? Gaano ba kalala yung fire nila? How bad do they want this? It's so difficult for me to look for that right talent that would make a difference. But definitely, Kako, there's only one word that will describe yung wow factor. Pag tinamaan ka niyan, alam mo na, eto na yun. Samantala, isa sa mga judge na si Catherine, umaming may pinagdadaanan siya ngayon sa kanyang buhay at career. Lalo't magti-29 na raw siya. I'm so scared, I'm so lost, but I think it's so brave na every day I show up, just like what Tony said kanina. I show up and I choose to grow and accept all the uncertainties. After 7 years, mapapanood ng Pilipinas Got Talent, hosted by Melay Cantiveros at Robbie Domingo. Simula March 29, Sabado, 8 p.m. at Sunday, 8:15 p.m. dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, traffic enforcer sa Bulacan nabundol ng armored van. Isa pang sapul sa video, ginang na sinamahang tumawid ang kanyang anak na sagasaan ng tricycle. At Barangay Ginebra at TNT Tropang Giga magtutuos na sa Game 3 ng PBA Commissioners Cup Finals. Iyan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nakamamatay ang isang intersection sa Santa Maria, Bulacan. Isa na namang traffic enforcer ang nabundol at muntik pang magulungan ng armored van. Nasa Frontline balitang yan si Gio Robles. Suwabe pa ang biyahe ng mga motorista noong una sa intersection na ito sa Santa Maria, Bulacan kahapon. Kita ring may nagmamandong traffic enforcer sa gitna ng crossing. Ilang sandali pa, umabante na ang isang armored van pero nang paliko na. Nabangga nito ang traffic enforcer. Sa lakas ng tama ng armored van, natumba at napadapa ang enforcer. Muntik pa siyang magulungan pero mabuti na lang ay huminto na ang armored van. Napaluhod pa ang enforcer. Napatakbo naman ang iba pa niyang kabaro para harangan ang armored van. Nagkagalos at sugat sa siko at noo ang enforcer na si Darwin Herman.
Siyempre nabigla ako. Tapos pagdapa ko ganyan, nakadapa ako, kita ko kagad yung gulong ng armor. Umikot ako ng konti, ng ilang ikot para kako hindi ako masagasaan. Paliwanag ng driver sa biktima, hindi niya raw napansin ng enforcer dahil nasa blind spot daw ito. Nagkaayos na ang enforcer at driver. Sasagutin ng driver ang pagpapagamot ng biktima maging ang allowance nito habang absent sa duty. Markado na sa mga motorista ang intersection na ito dito sa Barangay Bagbagin sa dalas ng mga aksidente. Katunayan, napag-alaman namin na pangatlo na pala ang traffic enforcer sa mga nabangga sa parehong lugar. Nitong Enero, nang mabundol ng humaharurot na MPV ang isa pang enforcer sa parehong lugar. Si Alberto Montegrande na team leader ng mga traffic enforcers sa crossing ang una umanong nabangga sa lugar noong Nobyembre. Nagtamo siya ng sugat sa paa. Coaching malit lang na baguhan pa lang yung driver, babae. Taranta lang po siguro kaya nasuro niya ako eh. Binisita rin ng News 5 ang lugar kanina at may mga enforcer pa rin na nakadeploy doon. Hindi raw sila nababahala sa serye ng mga insidente. Parte na aming trabaho at yun naman po hindi sinasadya. Balak daw ngayon ng LGU na lagyan ng traffic light ang intersection. Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Nasagip ang 26 na pasahero sa lumubog na bangka sa Tawi-Tawi noong Lunes. Ayon sa Philippine Navy, maghahating gabi nang matagpuan nilang nakakapit na lang sa pirapirasong bahagi ng nasirang bangka ang mga pasahero. Ayon sa kanila, humampas sa malalaking alon ang bangka, kaya ito lumubog. Naiwan silang stranded sa laot ng higit 17 oras. Agad silang binigyan ng paunang lunas at mga pagkain bago dalhin sa kalapit na pier. May nagbabalik para ihatid ang latest sa frontline ng sports. Makakasama natin ulit ang kapatid nating si Denise Tan. Welcome back, Denise. Thank you, Cheryl. Nagpapatuloy ang tapatan ng Barangay Ginebra at TNT Tropang Giga sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Magkakaalaman kung sino ang magkakalamang ngayong tabla na ang serye. Live mula sa MOA Arena, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian? Denise, sino ang lalamang at sino ang maghahabol? Yan ang tanong na masasagot sa Game 3 ng Royal Rematch sa pagitan ng Barangay Ginebra San Miguel at TNT Tropang Giga sa PBA Commissioner's Cup Finals dito sa PhilSports Arena. Lock-in na nga ang magkaparehong koponan na nagnanais na makakuha ng kalamangan sa serye. Sa ngayon, tabla ang series sa 1-1. Unang nakakuha ng panalo ang TNT noong Game 1. Pero binawian sila ng Gene Kings ng isang nail-biting 71-70 na panalo sa Game 2 noong linggo. Matinding depensa ang ipinamalas dyan ng Ginebra kung saan nilimitahan nga nila ang TNT sa 4 na puntos lamang sa isang quarter. Gigil tuloy ang TNT na makabawi para makuha ang 2-1 advantage. Kailangang mag-step up ng local players para tulungan ang import na si Ronde Hollis Jefferson. Naging controversial naman ang pagwawala umano ng isang TNT player noong Game 2. Nagresulta raw yan sa pagkakasira ng pader ng kanilang dugout sa Mall of Asia Arena. Inabisuhan na raw ng PBA ang TNT management na sagutin ang gastos sa pagpapaayos ng nasirang pader. Denise, sa ngayon nga, makikita mo sa aking likuran, nagsisimula ng magdatingan yung mga supporters ng magkabilang koponan at inaasahan din natin na magiging jam-pack ang PhilSports Arena ngayong gabi. Abangan natin kung sino ang makakuha ng 2-1 series lead maya-maya lamang po. At yan ang latest mula dito sa PhilSports Arena. Denise? Maraming salamat, Ian Suyu. Huwag kayong aalis, may sports news pa tayo mamaya. Susunod, salpukan ng multicab at truck ng militar sa pool sa video. 2 ang patay. Ilang Tesla cars sa Las Vegas sinilaban. Ano kaya ang dahilan? At sa Frontline Sports, Zeus Coffee Thunderbells ginulat ang Petrogas Angels sa quarterfinals ng PVL. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Kritikal ang isang ginang matapos masapul ng tricycle sa Pampanga. Sa Misamis Oriental naman, patay ang dalawang magkaanak matapos mabangga ng military truck ang isang multicab. Ang mga disgrasyang nasapul sa CCTV sa Frontline Report ni Gary De Leon. Sa kuwang ito ng CCTV, kitang huminto ang ilang sasakyan sa isang intersection sa Lagindingan, Misamis Oriental. Sa kabilang linya, makikita naman ang sunod-sunod na pagdaan ng military truck. Maya-maya, kumaliwa ang isang multicab papunta sa kasalubong na linya. Sakto namang paparating isang military truck at nasapul ang multicab. Sa isa pang anggulo, kita ang lakas ng impact ng banggaan, dahilan para tumilapo ng mga pasahero ng multicab. Agad naman sumaklolo ang ilang residente at mga otoridad. Isinugod sa ospital ang mga sakay ng multicab na pawang mga magkakamag-anak. Sa kasamaang palad, 2 sa kanila ang nasawi, 4 na iba pa ang sugatan. Nakaligtas naman ang kasama nilang 8 buwang gulang na sanggol. Base sa investigasyon, bumibiyahe papuntang Zamboanga ang convoy ng mga military truck nang mangyari ang disgrasya. Yung military truck na mabadali na, labo kasi niya yung kasama niya na palagpas na sa traffic light. Kaya yun niya na malayon na papasok na pala yung multicab. Naka-apply siya ng brake ma'am, kaso huli na. Nagkasundo naman ang magkabilang panig at sasagutin ng Armed Forces of the Philippines ang gastos sa ospital ng mga sugatan at libing ng 2 nasawi. Sa Lubao, Pampanga naman, makikita ang mag-inang ito na naghihintay ng tiyempo para makatawid. Ilan saglit pa'y tumawid na sila. Pagdating sa gitna ng kalsada, nagtuloy-tuloy ang anak sa pagtawid habang biglang bumalik ang kanyang ina. Sakto naman dumaraan ang isang tricycle na may kabilisan ng takbo at nasa pulang ginang. Tumila pa ng babae bago bumagsak sa kalsada. Nadala na sa ospital ang nabanggang ginang. Nananatili siya sa intensive care unit dahil sa matinding pinsala sa ulo at katawan. Nasa kustudiya naman ang mga pulis ang tricycle driver. Sa pahayag niya sa mga pulis, sinabi niyang hindi niya akalain na babalik ang ginang kaya hindi na niya ito naiwasan. Humingi na ng paumanhin ng tricycle driver sa pamilya ng biktima. Pinag-uusapan pa ng pamilya ng biktima at mga pulis ang pagsasampan ng reklamo laban sa tricycle driver. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Arestado naman ang isang courier delivery rider na nang hold up sa isang remittance center sa Navotas City. Sa kuha ng CCTV, makikita ang suspect na pumasok sa remittance center na naka-uniform pa. Pagdating sa counter, agad na nagdeklara ng hold up ang lalaki at inutusan ang empleyado na ilagay ang pera sa dala niyang plastic bag. Agad namang sumibat ang kawatan. Sa isinagawang manhunt operation ng Navotas Police, naabutan pa ang suspect na nagde-deliver ng parcel. Katwiran niya, nagipit lang daw siya sa pera kaya nagawa niyang mang-hold up. Na-recover sa kanya ang ninakaw na 20,000 pesos. Naharap din siya sa reklamong robbery. Sa kulungan ng bagsak ng 4 na kawatan sa Pampanga na nagbebenta umano ng peking ginto, timbog sa bypass ang mga suspect na pinag-iinala mga miyembro ng sindikato. Ang isa sa kanila, pinaputukan pa mga pulis sa gitna ng operasyon. Nasabat sa kanila ang isang peking gold bar, pati na rin ang isang kalibre 38 baril, improvised shotgun at granada. Nasangkot na rin daw ang 4 na suspect sa insidente ng pananaksak nito lamang March 11. Naharap sila sa patong-patong na reklamo. Sinadyang sunugin ang ilang Tesla cars sa isang sales center sa Las Vegas sa Amerika. Sa video, makikita ang isang lalaking nakatayo sa harap ng mga sasakyan. Maya-maya, nagliyab ang 2 sa mga ito. Base sa investigasyon, Molotov ang ginamit na pangsunog. Sa kabuuan, 5 ang napinsalang sasakyan. Ayon sa mga otoridad, maituturing itong targeted attack. Bahagi raw ito ng serye ng pag-atake sa Tesla facilities bilang pagkondena sa suporta ni Tesla CEO Elon Musk sa Administrasyong Trump ng pangasiwaan ang Department of Government Efficiency. Tinawag naman ni Trump na terorismo ang pag-atake at nangakong pananagutin ang mga nasa likod nito. Ginulat na naman ng Zeus Coffee Thunderbells ang volleyball fans matapos ma-upset ang Petrogas Angels sa PVL All-Filipino Conference quarterfinals. 3 set lang ang kinailangan ng Thunderbells para magwagi sa Game 1 kontra sa second seed na Angels.
Muntik pang makahabol ang Petrogas at nakalamang sa third set. Pero nagpakawala ng scoring run si Chini Arroyo para ibalik ang advantage sa Zeus Coffee. Si Jovelyn Gonzaga naman ang tumapos ng laro matapos ma-block ang isang attack ni Myla Pablo. Isang panalo na lang ang kailangan ngayon ng Thunderbells para sa pinakauna nilang semi-final appearance sa PBL. Pinuri ni Fida Malaysa Valdez si Adamson Lady Falcon Super Rookie Shaina Nitura. Kasunod yan ang pagbasag ni Shaina sa UAP scoring record na dating hawak ni Alyssa. Nakapagtala ng 38 points si Shai na lampas sa 35 points si Alyssa noong naglalaro pa siya para sa Ateneo Blue Eagles. Naniniwala raw si Alyssa na maganda ang future ni Shai at marami pa itong mabe-break na record sa collegiate volleyball. Payo pa ni Alyssa sa rookie, manatiling passionate sa kanilang sport. It's just so nice to see this young girl really flying and siguro performing so well in the UAAP. I hope she still enjoys the sport even after and mas eager and hungry pa siya to learn more about volleyball. Susunod, tirador ng gintong inodoro, hinatulan na. Babaeng kawatan, sinubot nilunok ang mga tinangay niyang alahas. At anak ng ex-boyfriend ni Chris Aquino, may nilinaw kasunod ng kanilang hiwalayan. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mas maraming Pilipino ang pabor na panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga patayan sa drug war. Base yan sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o ng SWS. 51% ang pabor, pinakamarami sa kanila ay mula sa Visayas. 25% naman ang hindi pabor na dapat managot si Digong. 14% ang undecided o walang pasya, habang 10% ang hindi pa makapagbigay ng opinyon. Ginawa ang survey noong Pebrero kung kailan maugong ang planong pag-aresto sa dating Pangulo at pagpapatalsik sa anak niyang si VP Sara Duterte. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, nagsalita na ang anak ng ex-boyfriend ng Queen of All Media na si Chris Aquino kasunod ng hiwalayan ng dalawa. Sa Facebook post ni Miguel Lorenzo Padlan, sinabi nitong hindi niya kayang manahimik sa mga naglipa ng maling kwento tungkol sa kanyang ama na si Dr. Michael. Giit niya, totoong naghiwalay ang ama at ang kanyang mama Chris dahil nawala na ang kanilang spark. Pero hindi raw ibig sabihin nito na hindi minahal ni Dr. Mike si Chris. Say niya, their relationship is real. Ang masakit daw para sa kanya, they felt neglected na magkakapatid dahil madalas bumabiyahe pa Amerika si Dr. Mike para makasama si Chris. Ibinuhos din daw nito ang lahat ng oras at lakas para kay Chris Aquino. May mga pagkakataon din daw na wala ng pera ang ama at nawawalan na rin ng mga pasyente. Pero pinili pa rin itong makasama ang actress host. Sa kabila po niyan, hindi raw humingi ng kapalit si Dr. Mike. Sa huli, sinabi ni Michael na nananatili ang kanyang respeto para sa kanilang mama Chris. Matatanda ang unang naglabas ng post si Chris na iniwan siya ni Dr. Mike at hindi siya minahal nito. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Miyerkules. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wright. Susunod, babaeng kawatan. Minukbang ang mga ninakaw na gintong alahas. Tuloy-tuloy pa makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Makalipas ang halos 5 taon, may mananagot na sa nawawalang golden toilet o inidoro sa Blenheim Palace, England. Sa kuha ng CCTV sa labas ng palasyo, kitang pagpuslit ng 3 lalaki sa golden inidoro. Isinakay nila yan sa kotse sabay sibat. Silang 3 pare-parehong hinatulang guilty ng korte, pero hindi na nabawi ang inidoro. Ninakaw nila ang 18-carat toilet noong September 2019. Nagkakahalaga yan ng $6 million o halos 400 million pesos. Hit and run naman ng isang babae sa India, pero hindi yan sa isang restaurant kundi sa isang tindahan ng mga alahas. Isinubo at nilunok niya ang mga paninda para ipuslit. Panurin sa report na ito. Todo pili ng gintong singsing at hikaw ang babaeng yan sa tindahan ng alahas sa Bihar, India. Bantay sarado siya ng empleyadong nakadilaw. Nang tumayo ang empleyado, nagpanggap siyang nagsusukat ng nose piercing o hikaw sa ilong hanggang sa sinubo niya ang alahas. Matapos makaisa, pumangalawa at pumangatlo pa si ate. Hindi na nakita sa video pero nagmamadali siyang lumabas kasama ang isa pang babae. Nang bilangin ng empleyado ang mga alahas, dito na napansing kulang na ang mga paninda. Chinek nila ang CCTV at dito na bistong minukbang ng magnanakaw ang mga gintong alahas. Agad yang inireport kaya nahuli rin agad ang 2 suspect. Sumailalim sa medical examination ang 2 babae, lalo't napag-alamang nilunok nila ang mga ginto para maitago ang krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Kaya lasa, mukbang Hirap, diba? Ibang klase yun. Mangunguya ba yun? Oo. Hindi na. Kakaiba. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.